Welcome sa pamahalaan ang plano ng US na magtayo ng ammunition depot sa Subic. Bukod sa ito'y mapapakinabangan daw ng Pilipinas, makakatulong din daw ito sa mga karating bansa. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Hindi na ikinagulat ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang proposal ng US Congress na magtatag ng pasilidad para sa produksyon ng bala sa dating US Naval Base sa Subic Bay, Zambales. You all recall, I think, that when Secretary of Defense Hegseth was here, he talked about, with Secretary Teodoro in their joint statement, prospects for enhancing our defense industrial cooperation through potentially co-production here in the Philippines. So I'm not surprised, given the very strong bipartisan support for the Philippines in the U.S. Congress, that they're also looking at ways that we can continue to enhance U.S.-Philippine defense cooperation here in the Philippines. Base sa mga ulat, inatasan ng US House Committee on Appropriations ang mga federal agency na in charge sa defense foreign policy na pag-aralan ng posibilidad ng pagtatayo ng Joint Ammunition Manufacturing and Storage Facility sa Subic. Welcome naman daw ito kay Defense Secretary Gibo Teodoro. Sa pagkakaalam niya, wala pa itong formal na proposal. Pero kung matutuloy raw ang plano, makikinabang hindi lang ang Manila at Washington, kundi pati na rin ang iba pang mga bansa sa Indo-Pacific region. Any production dito na makakatulong sa technological transfer, empleo, revenue, dito nga gagawin is welcome. At lalo-lalo na pag meron tayong sustainability portion na magagamit natin ang produkto. Sa July 12, gugunitain ng bansa ang ika-9 na anibersaryo ng 2016 Arbitral Tribunal ruling na pumabor sa Pilipinas kontra China kaugnay sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Muling tiniyak ni Carlson ang suporta ng Washington. We are continue to be ardent supporters of the Philippines with regard to promoting freedom of navigation and rule of law in international law of the sea. So absolutely we're here to support the Philippines on the remarkable 9-year anniversary of this very important ruling. Inulat naman ng Malaysian state media na payag ang China at Russia na pumirma sa Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone Treaty. Una na rin sinabi ng China na handa nilang pangunahan ang kasunduan habang nire-review pa ito ng Estados Unidos. Ang sagot ni Secretary Gibo, sila ang pinakamalaking nuclear arsenal. So mag-denuclearize muna sila o magpa-inspeksyon sila sa IAEA at multinational inspectors, para makita natin kung talagang sincero sila. Paano sila magte-take the lead? Tignan muna natin, magpa-inspeksyon muna sila. Katulad nung COVID nung araw, ayaw nila magpa-international study. Ika nga, anya, to see is to believe. Para sa agenda, Francis Folve, Billionario News Channel.